Inilabas na nga ng Lollapalooza ang nasabing line-up sa mga magpe-perform sa unang araw ng kanilang festival. Ano nga po ba ang ibig sabihin nito? Ang paglalagay sa Lollapalooza lineup ng SB19 para sa July 30 ay hindi lang simpleng kasama sila sa concert. Sa industriya ng music festivals, napakalaki ng kahulugan ng lineup placement. May koneksyon ito sa kasikatan, market value, artistic identity, fan-base power, at kung paano nakikita ng international music industry ang isang grupo. Una sa lahat, mahalagang maintindihan kung ano ang Lollapalooza. Isa ito sa pinakamalaking music festival sa buong mundo na ginaganap sa Chicago. Daan-daang artist mula sa iba't ibang bansa ang gustong makapasok dito dahil ang festival na ito ay parang global validation para sa isang artist. Kapag nakasama ka rito, ibig sabihin kinikilala ka na ng international promoters at organizers bilang act na may kakayahang humatak ng audience at magbigay ng mataas na kalidad na performance. Ngayon, tungkol sa tanong mo kung may ibig sabihin ba ang lineup placement at kung ano ang Lollapalooza, oo, meron at napakalaki. Sa mga festivals tulad ng Lollapalooza, hindi random ang pagkakaayos ng artist sa poster o lineup. Karaniwang may hierarchy o antas. Major supporting acts, mid-tier artists, emerging global breakthrough acts, discovery artists. Kapag mas mataas ang placement ng pangalan mo sa poster, kadalasan ibig sabihin mas malaki ang hatak mo sa audience, mas mataas ang streaming at sales mo, mas kilala ka internationally at mas mahal o mas importante ang slot mo. Hindi ibig sabihin na mahina ang nasa lower tier. Sa totoo lang, maraming artist na nasa lower part muna bago naging global superstars. Ang mahalaga ay naisama ka sa ecosystem ng major global festivals. Sa kaso ng SB19, napakalaking bagay na mapasama sila dahil sila ang kauna-unahang Filipino act na officially magpe-perform sa Lollapalooza, Chicago. Ang ibig sabihin nito, nakikita ng international organizers na may market ang SB19. Hindi lang ito tungkol sa talent, business din ang festivals. Titingnan nila streams, social media engagement, fandom activity, ticket selling capability, online buzz, international reach. Ang fandom ng SB 1918 ay kilala globally sa voting power at online engagement. Isa ito sa dahilan kung bakit napansin sila internationally. Kinikilala ang identity ng P-pop. Matagal nang dominated ng K-pop, J-pop at Western pop ang international festivals. Kapag nakapasok ang SB19, parang sinasabi na ng industriya na may lugar na rin ang P-pop sa global stage. Hindi lang SB19 ang nire-represent nila kundi buong Filipino music industry. Hindi na sila tinitingnan bilang local act lang. Kapag artist ka na nasa festivals tulad ng Lollapalooza, Coachella, Summer Sonic, ibig sabihin nasa radar ka na ng international media, talent agencies, global labels, foreign audiences. Kaya nga maraming fans at media ang nagsasabing historic ang nangyari sa SB19. Ngayon, pag-usapan naman natin kung may kaugnayan ito sa pagkakakilanlan ng grupo. Oo, malaki ang kaugnayan. Ang SB19 ay kilala bilang self-managed group, heavily performance-based, live vocals, may sariling creative identity, may Filipino cultural influence, hindi dependent sa malaking Korean agency. Ayon sa ilang reports at fan discussions, isa sa strengths nila ay ang authentic performance at pagiging self-made. Sa international festivals, mahalaga ang uniqueness. Hindi sapat na magaling ka lang sumayaw o kumanta. Kailangang may sariling identity ka. Samantala magpe-perform ang SB19, magsisimula sila ng 3:30 at matatapos ng 4:30. Binigyan ng Lollapalooza ng isang oras ang SB19 para ipakita ang kanilang galing. At yan ang ating Showbiz Snap update. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Snap. Please like, share, and subscribe.